Hi guys! Sobra namang kita yung... Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Ay, Yanni's Room! Sundays! Tama! Sunday Reset with Yanni. So, yes, sold na ako na yun na yung gagawin kong title ng segment na to. First of all, gusto ko na mag-sorry. Nakalimutan ko mag-upload. Actually, hindi upload eh. Nakalimutan kong mag-shoot ng Sunday Ep last week. Kasi birthday week ko last week. So, I think, i-give nyo na sa akin yan. Na-realize ko lang na, sabi ko, bakit parang wala akong ine-edit this week? Nakalimutan ko pala mag-shoot. Anyway, andito ako ngayon sa LB. Feb Fair kasi. Actually, hindi ako nakapunta sa buong Feb Fair week. Ngayon, last day lang ako pumunta kasi, ewan ko, tinamad ako pumunta the whole week. Bukod sa busy. Parang ang hassle din kasi. Naluluwas ako para lang uminom. I'm changed. I am a changed person. Parang sobrang laki ng braso ko. Nandito ako ngayon sa Wild Breads and ang in-order ko ay itong matcha choco croissant. Sikat ng Wild Breads sa croissant nila kasi sourdough ang gamit and masarap. Hindi ako kumakain ito. Pag andito ako, ang favorite ko kasi yung Biscoff na croissant nila. And then, seasonal lang kasi yun. So, may mga seasons lang na available siya, malamang. Yun yung meaning ng seasonal, di ba? Itong matcha choco croissant, favorite to ni Kim. Nung dito pa ako nag-aaral sa LB, nung estudyante pa ako, tapos pagluluwas ako, binibilan ko si Kim nito kasi favorite niya yan. And then, umorder lang din ako ng Spanish latte. Kasi gusto ko magkape. Ang ulan today! Ito yung labas ng Wild Breads. Yes. Pwede ko naman ipakita yung loob. Medyo maliit lang yung loob ng Wild Breads. Dito siya along Raymundo. Wait. Ito naman. Pakita ko lang yung pizza. And then, croissant. And then, meron din silang coffee dito. Sin lang. Hi! LB is like a very small community. Very small community lang ang LB. So, madaling magkakakilala ang mga tao. Kung pupunta kayo ng Wild Breads, favorite ko talaga dito yung Biscoff. Yung kimchi grilled cheese nila, masarap. Actually, masarap din yung coffee nila. Tikman natin. So, mag-hi. Ayaw ko kapag umuulan dito kasi ang putik sa LB. Honestly, ang hassle. Ang lagkit-lagkit pati. Sobrang humid kasi sa LB. So, tikman natin tong matcha croissant. Yung toppings niya ay pinaghalong white chocolate and matcha. Mas nangingibabaw yung lasa ng white chocolate for me. That pala pina-warm ko to. Hindi ata siya warm. Yung inside niya ay chocolate. Actually, hindi ako very big fan ng croissant. Mas gusto ko yung mga bread sa mga bakery. Mga pandesal, pandekoko, Spanish bread. Hindi kasi ako fan ng yung flaky na texture ng bread. So, medyo okay, lumipat na lang ako ng upuan para makadaldal ako. Kasi masyado akong nasa gitna ng mga tao dun sa isang upuan. And dumadami na yung tao. So, medyo Anyway, hindi ko alam kung feeling ko out of the loop lang talaga ako since last week. Kasi ang onti lang talaga ng balitang nabalitaan ko. Actually, meron naman ako mga nabalitaan. Pero, hindi ko alam kung kaya ko bang i-share. At hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko about it. So, isa na lang i-share ko. Kasi, this week, pumunta ako sa Daraitan, sa Tanay, as in yung sa Sierra Madre. Nag-shoot kasi kami ng parang concept film for a short film. Concept video for a short film na mag-act ako. And then, first time kong makapunta doon. Lagi naman ako nakakapunta ng Tanay before because pero first time kong makita ang Sierra Madre. Nakakabwisit kasi na naging joke siya because of AI. Pero sobrang ganda niya. Sobrang ganda ng Sierra Madre.
much, much, much better than AI. Pagdating namin doon, meron kaming mga tour guide. So, yung mga tour guide doon, mga residents din sila ng Daraitan. Tapos, nakakwentuhan ko sila na, yun nga, yung lugar na yun yung maaapektuhan ng Kaliwa Dam. I'm not sure if narinig nyo na yung about sa Kaliwa Dam, pero nung time ni Duterte, di ba merong build na initiative si Duterte? No, honestly, hindi ko alam kung anong na-build, whatever that president. Speaking of Duterte, deserve niya ako na nangyayari sa kanya ngayon sa ICC. Na-reject yung appeal niya na hindi mag-stand for trial. So, na-reject yun ng ICC. So, he will stand. Sorry, hindi ko alam kasi kung paano ko i-describe. Parang mali-mali yung words ko. But basically, ni-reject ng ICC yung appeal niya tungkol sa health niya na hindi niya kaya mag-stand ng trial, whatever. Hindi kaya mag-stand ng trial, pero pumatay ng tao, oo. Sana all baliw. Going back, nakausap ko yung tour guide, tapos kinuwento niya sa akin kung ano yung nangyayari sa Kaliwa Dam. So, yung Kaliwa Dam, pinopropose siya ng MWSS nung time ni Duterte na sagot sa water shortages. Hindi ganito. Nasagot sa water shortages na na-experience sa Metro Manila. Siyempre, tinututulan yun ng residents, ng mga indigenous people na nakatira doon, and also ng mga experts, mga scientists. Kasi sobrang laki na magiging effect sa climate. Bitch, sobrang visit talaga ako sa mga tambotsong maingay. Sobrang laki na magiging effect sa climate change natin kapag nasira, kapag ginawa yung Kaliwa Dam. Climate change natin, parang hindi tama yun. Sobrang laki na magiging effect sa climate natin. Yes, makaka-contribute siya sa climate change. Mas tama yun. The dam's operations will submerge 93 hectares of forest land. It will submerge 93% ng forest land. Eh, sobrang lala ng deforestation sa Sierra Madre to begin with. Tapos kinukwento ni ate na last year, nag-alay lakad sila from their place, dun sa Tanay, from Daraitan to Malacanang. 9 days silang naglakad as a form of protest. Sana hindi na talaga matuloy yung Kaliwa Dam kasi sobrang dami pang alternative solutions sa water shortage na to that hindi ganun ka-destructive. Okay? I mean, yun din naman yung reason kung bakit nagkaroon ng... Hindi actually, yung nagkaroon ng AI Sierra Madre dahil yun sa bagyo, di ba? Which is stupid. Ang hilig ng mga Pinoy sa AI. Na sobrang destructive din sa climate. Yun yung reason, di ba, nung nagkaroon ng Sierra Madre na AI para ipakita na ako ang Sierra Madre, poprotektahan ko kayo something na kasi nga malaki yung role, malaki yung nagiging impact ng social Girl, wait, let me find my words. Malaki yung help na ambag ng Sierra Madre every time merong bagyo na nag-approach sa Pilipinas. So, yun, 9 days na nag-protest last year. Hindi ko sure kung anong update ngayon sa Kaliwa Dam, pero hindi pa siya tinutuloy at sana hindi na siya ituloy. Okay? One thing to... Ayan, wala akong naririnig na itutuloy, pero takot pa rin yung residents sa kung ano yung plano dun sa Kaliwa Dam. I really hope na hindi na siya... I really hope, parang ang pangat ng time. Kagaya lang din dun sa issue ng mining operation sa Dupax, yung mga gantong klaseng project, they threaten yung ecosystems natin. Also, yung lupa ng mga indigenous people. Okay? Ang mga nakatira dun sa lugar na maapektuhan ng Kaliwa Dam ay mga dumagat. Okay, tapos ito pa, itong Kaliwa Dam, yung proponents ng Kaliwa Dam, kiniklaim nila na ito talaga yung sagot sa water shortage, kineso. On top of that, itong Kaliwa Dam ay funded ng Exim Bank ng China. So, naka-loan yung government natin ng $211 million para gawin tong Kaliwa Dam. Kahit merong warnings ng mga expert
na this will not be good for us. Like, in the long run, sobrang magiging impact nito sa atin. Nalapitin ng bagyo. Kaya kung ano nangyayari kay Duterte sa ICC, deserve niya yun. I swear. If makakapunta kayo ng Daraitan, you should, kasi nakakatulong din yun sa livelihood ng residents doon. And also, ang ganda. Ang ganda talaga. Hindi ako ang OA ko, hindi kasi ako palahike na tao, guys. So, hindi rin talaga ako naakyat ng mga bundok. And hindi naman super dami nung aakyatin mo dun sa Daraitan. Andun lang kasi kami sa baba. And even if andun ka pa lang, ang ganda ng ilog, ang ganda ng bundok, ang ganda ng lahat. Anyway, yun lang. I think yun lang yung kaya kong, yun lang yung masishare ko for this week. Kasi yun lang din yung nasa utak ko this week. Belated happy birthday to me and belated happy birthday to Christine Reyes, and actually belated happy Valentine's. Hindi na Valentine's Day paglabas ng episode na to. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito sa LB kasi kagabi yung inuman ng mga tao, hindi na nga ako nakapunta kasi nga hindi lang talaga ako pumunta kagabi kasi parang mas amats ko na gumising ng maaga at maglakad around LB. Ang kaso nakakainis dahil umuulan. Ito pala ang Raymundo, guys. Papakita ko sa inyo. Ito ang Raymundo. Yan yung kahabaan yan, Raymundo. Kapag pumunta kayo dito, andito yung drip coffee. Ito yung Entengs. Diyan kami nag-video dati. Kami nagde-debrief kapag stressed kami. Actually, hindi ko alam kung anong i-recommend ko na film this week. Nag-recommend, like yung episode na nilabas ko this Thursday ay about sa movies din. So, inisip ko, ano i-recommend ko? Dahil buwan ng pag-ibig, nag-isipan ko talaga, okay? Nanood ako ng The Loved One this week, pero hindi yun yung i-recommend ko. Kasi feeling ko hindi pa nagsisink in sa akin yung film, pero you should watch yung The Loved One ni Direk Irene. Ang i-recommend ko ay something similar to it, which is Celeste and Jessie Forever. Movie siya no 2012. Tapos, ang bida dito ay si Rashida Jones. Ano ba to? Ba't ko mabasa ng ayos? Si Rashida Jones at si Andy Samberg. Nag-recommend naman ako ng rom-coms this week. So, I think ang i-recommend ko for Sunday episode ay Tricycle. Damn! Ang i-recommend ko for Sunday episode ay balance of that. Kasi hindi naman palagi masaya ang pag-ibig. So, kung rom-coms nung Thursday, ngayon ay medyo comedy din actually. Medyo comedy yung Celeste and Jessie Forever. But it's about a married couple. Nagpakasal sila na maaga. So, long-term relationship sila. And then, nagde-drift apart na sila. So, it's about actually, a breakup siya. If tama ako ng pagkakaalala, si Celeste yung nakipag-break. Kung paano sila magde-deal with it. Kasi, naghabol pa si Jessie, yung guy. O, ini-spoil ko na lang. Hindi, naghabol pa si Jessie. Panoorin nyo. As in, panoorin nyo. Funny siya, but at the same time, masakit siya. Kasi, I think, yun yung truth of relationships. Hindi siya palaging ganto. It takes a lot of work to stay in a relationship. Yes, hindi talaga enough yung love. Tapos may line kasi dun sa The Loved One. The Loved One na lang na-recommend ko. Hindi pa kasi talaga siya nagsisinkin sa akin. May line dun sa The Loved One na sinabi ni Anna, how did they survive each other? Napaisip talaga kami ni Kim. Actually, baka ako napaisip ako nun. Sabi ko, kasi ganun nga talaga. Actually, ang mga na-realize ko talaga this week ay gets ko na kung bakit wala pa ako sa isang long-term relationship. Kasi that takes a lot of work. And na-realize ko na ako kapag nasa isang relationship, pag dumadating na ako dun sa part na it's getting ugly, I need to put in more work to keep that relationship alive, nahihirapan ako. Like, damn. And so, yun sa Celeste and Jessie Forever, ang ano nung pain nun, to see na, they love each other, they loved each other. It's just that, nagde-drift apart sila as they started to want different things. Please, panoorin nyo. Hindi ko kasi siya nire-watch, so medyo blurry yung memory nung movie sa akin. Pero, panoorin nyo siya this week. Hindi ko ma-imagine yung sobrang used mo na to... Wait lang, hindi ko mahanap yung sentence. You're so used to someone's presence
na sa dami ng changes sa buhay mo, kasama mo silang i-navigate yung changes na yon. And then, suddenly, hindi na kayo. Like, kasi kapag nagkaroon ka ng long-term relationship, for that time, ganito kayo eh. Sabay yung hinaharap yung lahat. And then, pag nag-end yung long-term relationship na yun, parang, damn. Suddenly, I have to deal with shit on my own. And that's hard. Napaisip talaga ako, tangina. Kasi ang longest relationship ko ay, so far, ay almost, hindi pa nga 2 years eh. Almost 2 years. And hindi ko ma-imagine na, damn, paano pa kayo yung 3, 5 years, 6 years? Paano pa kayo magpapakasal kayo and then magde-decide kayong mag-divorce? I mean, wala naman divorce sa Pilipinas, but you get it. Parang, wow, sobrang daming pwedeng magbago sa isang tao. Sobrang daming pwedeng magbago sa sarili natin. And kapag nangyayari yung changes na yun, paano natin isasama yung partner natin? Kaya wag na lang tayong pumasok sa relasyon. Joke. Hindi. Sana hindi kayo ma-discourage na pumasok sa isang relationship or magmahal because of these movies. Masaya magmahal, masaya masaktan. It is actually a privilege to be hurt by love. Mas okay na yun kaysa wala. It's okay to feel something than nothing. Oh, ayun na, nirephrase ko lang. Anyway, yun lang. Yun ang movie recommendation ko this week. I think that's sige, panoorin nyo na yung The Loved One. Bakit ba pinipigilan ko kasi kayong panoorin? Panoorin nyo Celeste and Jessie Forever and then The Loved One. Yun lang. Thank you so much for listening to this Sunday episode. Sana hindi siya magulo. Good luck to me. Ako pala ang mag-edit. And if pupunta kayo dito sa LB, i-visit nyo yung Wild Breads. Sarap kape nila, promise. At saka yung bread. If mahilig kayo sa croissant, happy buwan ng pag-ibig. Ay, also, i-announce ko na pala dito sa episode na to na magkakaroon ng Yanni Space this February 21 sa Street Kohi. So, closet sale lang siya, mini hangout. If gusto niyo mag-drop by, daan kayo, bond with us, kasama ko sila Kim. Lagi naman kami nagpapayani space. Medyo low pressure event lang siya. Just to like bond with people. Ganyan. So, yun lang. Daan kayo sa Street Kohi, sa QC yun. This February 21. Maglalabas kami ng poster tomorrow for more information. Yun lang. Thank you so much. Nagpa-plug ba ako dito? Honestly, hindi ko talaga maalala. Every time mag-shoot ako, hindi ko maalala if nagpa-plug ako dito. Pero i-follow nyo na lang kami. Socials at Kwarto ni Yani on TikTok and Instagram. And ako at Yani Hatisu. And mag-join na lang kayo dun sa FB group natin, yung Yanni's Roommate. So, dun ako nagpo-post ng updates. And actually, kapag merong Yanni's Mail na submission, this week, yun ang episode. Yanni's Mail. Ay, yun lang. Thank you for watching. Kaya, ang daldal ko. Bye-bye.